Samantala, isa sa mga may init na balita na aresto ng pinagsanib na pwersa ng CIDG, SAF at maging ng Regional Intelligence Division ng PNP Region 11 si Pauline Canada sa kanyang bahay sa Buhangin sa Davao City. Kasabay nito, tiniyak ng DILG na gagamitin nila ang lahat ng resources ng gobyerno para arestuhin si Kibuloy at iba pang mga kapwa-akusado. Kunin natin ang iba pang detalye mula kay Mar Gabriel. Mara. Wedge, lumiliit na raw ang mundo nitong si Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado. Yan ay kasunod na rin ng pagkakaaresto ng mga otoridad dito kay Pauline Canada na isa sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong human trafficking. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, gagamitin ng gobyerno ang lahat ng resources nila at ang buong puwersa ng PNP, gayon din ng AFP para tugisin si Kibuloy at panagutin sa kanyang mga kaso. Giit ng kalihim, hindi nila maaaring talikuran ang kanilang tungkulin. Sa halip ay kailangan nilang ipatupad ang utos ng korte na bahagi ng paggulong ng hustisya para sa mga biktima ni Kibuloy. Kaninang umaga ipinresenta sa Campo Crame si Canada na naaresto kahapon ang pinagsanib na puwersa ng CIDG, SAF at ng Regional Intelligence Division ng PNP Region 11 dyan sa Davao City. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, naaresto siya sa tulong ng impormasyon mula sa mga tumawag na concerned citizen matapos na i-anunsyo ang reward para sa mga sospek. Ayon naman kay PNP Region 11 Director Brigadier General Nick Torre, naaresto si Canada sa kanyang bahay na halos 2 kilometro lang ang layo mula sa headquarters ng Police Regional Office 11. Hindi naman direktang sinagot ng opisyal kung nakatulong sa pag-aresto kay Pauline ang pagpapalit kamakailan ng hepe ng Davao City Police at ng 19 na mga station commander. Patuloy namang tinutugis ang iba pang sospek sa pangunguna ni Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simañez at Jacqueline Roy. Sa ngayon ay may mga natatanggap na rin daw silang impormasyon kaugnay sa posibleng pinagtataguan nila, pero kasalukuyan pa daw itong biniberipika. Noong Lunes, una nang nag-alok ang DILG ng 10 milyong piso para sa mga makakapagbigay na impormasyon na magre-resulta sa ika-aresto ni Kibuloy, habang tagi 1 milyong piso naman para sa kanyang mga akusado. Pakinggan natin ang naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Hindi kami titigil, and we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. At kinaklaro ko naman, to be fair also with Pastor Kibuloy, na ito'y warrant, he has a day in court. No? He has a day in court. No? Just to be fair with him. Ginagawa lang ho namin ang trabaho namin. But ito lang ho ma-assure namin sa aming mga kababayan ngayon. Tutugisin ka ng pulis, ng military, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lamang ikaw, yung mga wanted pa. Wedge, nakatakda namang iharap sa Pasig RTC itong si Pauline Canada para ipaalam dito sa korte na nag-issue ng warrant na siya ay naaresto na. Hihintayin din ng mga pulis yung commitment order mula sa korte para malaman kung saan siya pansamantalang ididetine habang dinididig itong kanya mga kaso. Wedge. Maraming salamat, Mar Gabriel.